Maliwanag yung sikat ng buwan. Noong mga gabing iyon, malakas din ang ihip ng hangin. Nang biglang lumiwanag ang buong kalangitan. At doon na nga nakuha ng binata ang isang makapangyarihang pangil ng kidlat. Paano mga kagantimpala? Simulan na natin ang kwento. Noon pa man, talamak na ang pangbibiktima ng mga aswang sa baryo nila Toto. Kaya kahit di pa lumulubog ang haring araw, wala ka nang makikitang tao na pag-alagalas sa labas. Animoy, tuwing sasapit ang dilim, nagiging isang kilabot yun sa mga kababaryo nila. Mga 2 taong gulang pa lang si Toto nang magsimula ang ganong sistema sa kanilang baryo. Ultimo ang mga antingero sa lugar nila. Natatakot manggain ang mga nilalang na to. Malaki kasi ang angka ng mga aswang na yun. Isa pa sa nagpahina ng loob nila, yung iba sa mga nilalang na yun, di tinatablahan ng simpleng mga usal lang. Kaya ang tanging inaasahan na lang ng mga taga-baryo ay yung mga pangontra na ibinigay sa kanila ng mga antingero. Ngunit magkaganon man, kapag gutom ang mga nilalang, pilit nilang napapasok ang mga kabahayan kahit pa may pananggalang ang mga ito. Hanggang sa nagkaisip si Toto, nagpatuloy pa rin ng ganong kaganapan sa kanilang baryo. Animoy, parang dinapuan ng matinding salot ang baryo nila. Minsan pa nga, habang nag-aani sila ng mais, may nasipat silang 2 matanda ang mariing nakatingin sa kanila. Dahil sa mga ganong kaganapan, alam na nila kung ano ang kailangan ng 2 iyon. Kailangan nila ng sariwang karne ng tao. Maya-maya pa, pansinan nila Toto na nagkikiskisa na ang mga ngipin ng mga iyon at dahan-dahan na rin naglalaway. Sobrang nagtaka naman sila, gawa ng kayang lumabas ng mga ito kahit tirik na tirik pa ang araw. Agara namang tinawag si Toto ng kanyang ama at dali-dali silang pumasok ng kanilang tahanan. At nang sinilip nila ang 2 matanda, napansin nilang panay ang amoy-amoy nito sa kanilang lugar, na para bang tinatandaan nila ang tahanan nila Toto. Sa madaling salita, minamarkahan nila ito. Kinagabihan, ayan na, nakakaramdam na sila Toto ng pagkaluskos sa harap at likod ng kanilang tahanan. May naririnig pa silang nagtatawanan. Minsan pa nga nakakarinig na sila na parang may nag-aaway na mababangis na hayop. Yung parang tigre na nag-aagawan sa nahuli nilang pagkain. Parang ganon yung mga naririnig nila. Makalipas ang ilang minuto, biglang tumahimik ang buong paligid. Ang buong akala nila, umalis na yung mga nilalang. Ngunit nagkakamali sila. Habang pinapakiramdaman naman nila ang buong paligid, biglang nakaramdam si Toto ng kakaiba. Ramdam niya kasi na may kung anong bagay ang gumagapang sa kanyang liig.
Nang lingunin niya ito, biglang bumulaga sa kanya ang napakahabang dila nung nilalang. Isa pa sa nagpakilabot sa kanya nung nakita niya ang mga mata nitong nagbabaga habang nakasilip sa siwang ng dingding. Ultimo, kahit ang buhok nito parang may sariling buhay, pilit na lumulusot yun sa siwang ng dingding. Nang malaman nga ng nilalang na nakita na siya ni Toto, bigla naman itong binundol ang kanilang dingding na gawa lamang sa sawali. Dahil sa lakas ng nilalang, nagkaroon yun ng maliliit na butas. Akala nila isang beses lamang iyon gagawin nung nilalang. Akmang sisilipin pa sana ito ng kanyang ama, nang biglang may isang matulis na bagay ang mabilisang lumusot sa dingding at tumarak sa balikat ng kanyang ama. Tama kayo, daliri yun ng isa sa mga nilalang. Matapos nun, pilit nito na hinihila ang ama ni Toto palabas. Bilang isang lalaki, nung mga panahong iyon, nasa antas na ng pagbibinata si Toto. Kaya tinulungan niya ang kanyang ama. Kumuha siya ng sundang at pinagtataga yung braso ng nilalang. Matapos ang mahigit kalahating oras nilang paghihilaan, napansin niya na paunti-unti na nanghihina ang kanyang ama. Gawa ng marami na kasing dugo ang nawala dito. Nandoon pa rin kasi sa balikat ng kanyang ama yung nakatarak na daliri nung nilalang. Wala nang nagawa si Toto kundi ang umiyak habang pinagtataga yung braso nung nilalang. Subalit bigo siyang masugatan ito. Kahit pa kasi ubod lakas niya itong pinagtataga, dumudulas lamang iyon sa balat ng nilalang. Dahil sa ganong sistema, alam na ni Toto na wala na siyang magagawa. Niyakap niya na lamang ang kanyang ama nang napakahigpit. Nung nagpaalam ang kanyang ama sa kanila na ito na ang huling sandali, sinabi ng kanyang ama na, "Toto, anak, kapag dumating na sa punto na wala na ako sa inyo, ipapasa ko na sa iyo ang responsibilidad ng isang ama. Ipangako mo, anak, gagawin mo ang lahat tulad ng ginawa ko sa inyo ng mga kapatid mo." Ang tanging nagawa na lamang ni Toto nun ay yumakap sa kanyang ama nang napakahigpit. Nang sa kahuli-hulihan na nga ng hininga ng kanyang ama, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Maliwanag rin yung sikat ng buwan nung mga panahong iyon. Nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan at biglang lumiwanag ang buong kalangitan. Sa puntong iyon, nabitawan nung nilalang ang ama ni Toto. Mga 1 minuto rin ang itinagal ng liwanag na iyon. Kasabay nun ang napakalakas na kidlat. Nang biglang bumalik sa normal ang lahat. At doon na nga nagsimula ang gagampanang tungkulin ni Toto. Maya-maya pa, mayroong bumalot na liwanag sa kanya
at may iniuutos ito sa kanya na dapat niyang kunin. Ang ginawa niya, lumabas siya ng kanilang tahanan. Tumungo siya sa lugar. Nakita niya ang napakalaking bato. Napansin rin niya na nahati iyon sa dalawa. Sa isip-isip niya, dulot yun ng napakalakas na kidlat. Nang masipat niya na sa kalagitnaan ng biak na bato, may nagliliwanag na isang bagay. Tama kayo, dito niya na nga makukuha ang pangil ng kidlat na uubos sa lahi ng mga aswang. Nung makuha niya na nga ito, kasabay rin nun nawala yung bumabalot sa kanya na liwanag. Nang makita siya ng mga nilalang, agara naman siyang sinunggaban ng mga ito. At doon nga naramdaman ni Toto ang lakas na taglay ng pangil ng kidlat. Yung paningin niya kasi sa mga galaw ng nilalang, sobrang bagal. Kaya ang ginawa niya, sinalubong niya ang mga ito ng suntok. Sa isang kisap mata lang, agad na bumao ng mga ulo ng nilalang sa lupa. Lahat yun napatumba niya sa isang atake lamang. At kitang-kita ng pamilya ni Toto ang nagliliwanag niyang mga mata. Matapos ng mga kaganapang iyon, agaran niya namang binuhat ng kanyang ama para gamutin ang sugat nito. Kinaumagahan, panay lang naman ang tingin sa kanya ng kanyang ina at ama, pati na ang kanyang mga kapatid. Sabay tawanan ng mga ito. At sumikat nga ng napakaganda ang haring araw ng umagang iyon. Kasabay nun ang mga pagsubok na kanilang haharapin. So yun guys, napakaangas ng kwento. Abangan nyo yung part 2 ng pangil ng kidlat. So yun guys, dito pa lang nagsisimula ang tunay na laban. At masyadong nai-excite ako sa susunod na kwento. So abangan nyo na lang. At maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Maraming salamat.